Hindi nakaganti si Elaine dahil masakit ang kanyang buhok dahil sa lakas ng pagkahawak ni Talia. "Bitawan mo ako, ang buhok ko, hayop ka, Talia." Dumugo na ang ilong at labi ni Elaine. Nagulat si Talia nang biglang pumasok si Miguel. Hinila niya si Talia at tinulak palayo kay Elaine. Bumagsak si Talia sa sahig dahil sa lakas ng pagtulak ni Miguel sa kanya. "Talia, bakit mo sinasaktan si Elaine? Ano bang nangyayari sa'yo?" Tanong ni Miguel. Nakita ni Miguel na may dugo ang ilong at labi ni Elaine, kaya kumuha siya ng tissue at siya mismo ang nagpuna sa bibig at ilong ng dalaga. Mas lalong nagalit si Talia. Hindi man lang siya tinulungan ni Miguel na makalayo dahil mas inuna pa nito si Elaine. "Talia, bakit ka ba nagkakaganyan? Para kang nawala sa katinuan. Masisira ang image mo dito sa company kung ganyan ang gagawin mo. Kung nagagalit ka sa kanya dahil kanina, hindi pa rin reason yun para manakit ka." Seryosong saad ni Miguel. "Miguel, mas kinakampihan mo pa yung kisa sa akin. Ako ang asawa mo, Miguel. Hindi mo man lang ako tinulungan na makatayo. Mas inuna mo pa ang babaeng yan." Singhal ni Talia. "Nataranta na ako, Talia, dahil may dugo na mukha ni Elaine. Hindi mo dapat ginawa yon," paliwanag ni Miguel. Lihim nang umiti si Elaine dahil mas kinampihan siya ni Miguel. Natutuwa siya dahil napagalitan si Talia. Sa galit ni Talia, hinila niya si Miguel at tinulak niya si Elaine. "Hindi na kailangan gamutin ang malditang yan, Miguel. Halika na, lumabas na tayo." Walang nagawa si Miguel, kundi ang tumayo at lumabas. Sumunod na siya kay Talia sa labas. "Elaine, I'm sorry sa ginawa ni Talia sa'yo, ha? Pagpasensyahan mo na lang," pakiusap ni Miguel kay Elaine. "Sir Miguel, wala yun, hindi mo na kailangan mag-sorry. Naiintindihan ko naman siya kasi nahihiya siya dahil nakita ko kayo kaninang dalawa na nagsisex. Kasalanan ko naman, dapat di ko sinabi sa inyo," saad ni Elaine habang umiiyak. "Miguel, halika na. Ang drama mo, Elaine. Iwasan mo ang asawa ko. Kung ayaw mo magkalasog-lasog ang katawan mo," sigaw ni Talia bago lumabas. Paglabas ni Miguel at Talia, tumawa ng malakas si Elaine dahil may 1 point na siya kay Miguel. Masaya siya na hinawakan ni Miguel ang mukha niya habang pinunasan nito ang dugo sa kanyang labi at ilong. Naamoy niya ang mabangong hininga ni Miguel at ang perfume ng lalaki na parang pumapasok sa kanyang buong katawan. Sa bawat paglanghap niya sa amoy ni Miguel, ay meron siyang kilig at sarap na naramdaman gusto niyang halikan si Miguel. Ang mapulang labi ni Miguel na nagbibigay udyok sa kanya para halikan ang lalaki. Kung wala lang sana si Talia sa mga oras na yaon, nirape niya na si Miguel. Nakangiti siya habang iniisip si Miguel. Gustong gusto niya nang makulong sa mga bisig nito at mahaplos ang buong katawan. Nakakaramdam na tuloy si Elaine ng pagnanasa kay Miguel mula nang makita niya sila ni Talia na nagsisex. "Miguel, hindi ako papayag na hindi ko matikman ang katawan mo. Magtiis muna ako sa ngayon. Hindi magtatagal, maaangkin ko din ang iyong katawan." Bulong niya sa kanyang sarili. "Talia, bakit ba nagkakaganyan ka? Hindi na kita maintindihan. Isa ka ng iskandalosa ka o ang ugali mo sa ngayon. Kaugali mo na si Vanessa mula nang bumalik ka, ibang-iba ka na. Hindi na ikaw ang Talia na masayahin, malambing at naughty. Ibang-ibang ka sa dating Talia na kilala ko. Sabihin mo nga sa akin, ano bang ginawa ni Vanessa sa'yo? Bakit nagkakaganyan ang ugali mo? Nahawaan ka na ba sa pagkabastos ng babaeng yun?" Sigaw ni Miguel kay Talia. Galit na galit si Talia sa kanyang narinig. Lumapit siya kay Miguel at sinampal niya ito sa mukha. Nagulat si Miguel sa ginawa ni Talia. Tinitigan niya si Talia sa mga mata nito pero nagulat siya nang hindi ang mga mata ni Talia ang kanyang nakita, kundi ang mga mata ni Vanessa. "Nahawaan ka nga kay Vanessa, Talia. Mapanakit ka na at walang bang iniisip kung di ang sarili mo. Pati ang anak natin, hindi mo na mahawakan, di ba? Hindi mo nga pinapansin si Lester. Bakit, Talia? Nakalimutan mo ba kung paano mag-iina sa anak natin? Nakuha mo ng maglaksing na dati hindi mo naman ginagawa," sumbat ni Miguel. "Huwag mo akong husgahan, Miguel, dahil ikaw ang unang nakakaintindi sa akin dahil asawa kita. Pero bakit mas kinampihan mo pa ang malanding yun? Saan ba nag-umpisa ang away natin, Miguel? Di ba dahil sa Elaine na yan, ang sabi ko sa'yo, paalisin mo siya dahil ayaw ko sa kanya. Pero ayaw mo, hindi mo na ako pinapahalagan, Miguel.
Mahal na mahal kita, kaya lang naman ako nagkakaganito dahil sa'yo. Ayaw kong maagaw sa iba, ikaw, dahil akin ka lang, Miguel. Singhal ni Talia habang tumutulo ang luha. Huwag mo akong daanin sa mga luha mo, Talia, dahil hindi na tama ang mga ginagawa mo, singhal ni Miguel. Sa galit ni Talia, kinuha niya ang bag at umuwi na siya sa mansyon. Hindi na siya pinigilan ni Miguel dahil pagod na rin si Miguel. Hinayaan niya na lang kung anong gustong gawin ni Talia. Dahil meron na itong tamang pag-iisip, kumuha si Miguel ng wine at pumasok siya sa kanyang secret room sa opisina niya. Wala na siyang naintindihan kay Talia kaya iniisip niya uminom ng konti para ma-relax. Nakalimot si Miguel at napasarap siya sa pag-inom at naubos niya ang isang bote ng alak. Samantalang, nakita ni Elaine na umuwi na si Talia pero hindi nito kasama si Miguel. Pumasok siya sa opisina ni Miguel para tingnan kung umuwi na rin ba ang lalaki. Wala siyang makita sa table nito, walang tao. Lalabas na sana siya nang meron siyang narinig na bote na binasag kaya't pumasok siya ulit sa opisina ni Miguel. May nakita siyang maliit na door sa likod ng divider kaya tinulak niya ng konti at pumasok siya sa loob. Nagulat siya nang makita niya si Miguel na lasing. Lumapit siya sa lalaki at hinaplos niya ang mukha nito. Sir Miguel, ako ba ang dahilan sa paglalasing mo? Dahil nagkagulo kayo ng asawa mo. Sir, I'm sorry, hindi ko po sinasadya. Saka mabait naman ako sa asawa mo. Siya lang talagang ang init ng dugo niya sa akin. Saad ni Elaine habang hinahaplos niya ang buhok ni Miguel. Elaine, umuwi ka na. Huwag mo nang sayangin ang oras mo sa akin. Sige na, utos ni Miguel kay Elaine. Pero ayaw pa rin tumayo si Elaine. Sir Miguel, gusto kitang damayan sa iyong kalungkutan. Hayaan mong samahan kita dito hanggat maging okay ka na. Baka maglalasing ka pa. Sekretary mo ako kaya obligasyon kitang samahan, saad ni Elaine. Elaine, ang bait-bait mo pero bakit galit na galit ang misis ko sa'yo? I'm sorry Elaine, saad ni Miguel. Akmang tatayo na sana si Miguel pero nahilo siya, mabuti na lang hinawakan siya ni Elaine. Sa liit ni Elaine natumba silang dalawa at bumagsak sa sopa. Nakapatong si Elaine kay Miguel. Nagiinit ang buong katawan ng lalaki dahil sa alak. Nakatitig si Miguel sa mukha ni Elaine. Elaine, I'm sorry, bumangon ka na. Hindi ko sinasadya, tura ni Miguel sa dalaga. Nagulat si Miguel nang biglang hinubad ni Elaine ang suot niyang blouse at tinanggal niya ang kanyang bra. Tinaas niya ang kanyang palda at binaba niya ang kanyang panty. Napulunok si Miguel na makita niya ang katawan ni Elaine. Hindi pa naman siya lasing, alam niya ang ginagawa niya. Miguel, bakit ngayon ka lang? Anong oras na? Lasing ka pa, kailan ka pa umuwi ng ganitong oras? Tanong ni Talia. Hindi sumagot si Miguel, pumasok siya sa banyo at naligo. Kinuha niya ang blazer ni Miguel na nakapatong sa sopa. Inamoy-amoy niya ito at may nakita siyang pulang lipstick sa kwelyo nito. Uminit ang dugo ni Talia at pabalik-balik siya ng lakad. Paglabas ni Miguel sa bathroom, hinampas niya sa mukha ni Miguel ang blazer nito. Talia, ano ba? Hindi mo ba ako titigilan? Singhal ni Miguel. Ang kapal na mukha mo, Miguel. Ikaw pang meron ka sex. Ikaw pang galit. Sinong kaiyutan mo, Miguel? Sigaw ni Talia. Kumuha ng kumot at unan si Miguel para sa kabilang kwarto siya matulog. Sumisigaw si Talia, tamang-tama. Pumasok si Lester sa kanilang kwarto. Gusto nitong makatabi ang kanyang ina sa pagtulog. Mami, Daddy, nag-aaway po kayo. Ma, bakit po kayo sumisigaw? Tanong ng bata. Pero nagulat ito nang sigawan siya ng kanyang ina. Bumalik ka na sa lola mo, Lester. Nag-uusap pa kami ni Miguel. Sigaw ni Talia kay Lester kaya umiiyak ang bata. Takot ito sa kanyang ina. Nagalit si Miguel sa ginawa ni Talia. Kinuha niya si Lester at dinala niya sa kabilang kwarto. Magkatabi silang natulog. Naiwan na mag-isa si Talia sa kwarto. Galit na galit si Talia. Nagbasag siya ng kanyang mga gamit. Sa oras na malaman ko na niloloko mo ako, Miguel, papatayin ko ang babaeng yun. Akin ka lang, Miguel. Walang sino man ang makakaagaw sa'yo. Mula sa akin. Pumasok sa isip ni Talia si Elaine. Galit na galit siya nang maalala niya ang ganap sa opisina kanina. Sa oras na malaman ko na pinakikialaman mo ang asawa ko, di lang kita gugulpin. Papatayin pa kita. Sigaw ni Talia. Samantalang naghihintay na naman si Chantal sa balcony parang isang bata na excited na may dalang pasalubong sa kanya si Carlos. Habang nasa kusina naman si Lola Sandra, nakaupo na sa
sa mesa habang hinihintay si Carlos para magkasabay na silang maghapunan. Nang makita ni Chantal na may dumating na sasakyan, ay nagmamadali siyang tumayo at sinalubong niya agad si Carlos. Masaya niyang kinuha ang mga bitbit nitong mga ulam at pagkain. Paborito niya ang kainin ang popcorn kaya bumili si Carlos ng marami. Chantal, kumusta ang araw mo? Hindi ka ba na-bored dito sa bahay? Tanong ni Carlos. Carlos, masaya naman ako dito kasi kahit wala ka kasama ko naman si Lola. Masaya akong inaalagaan si Lola at sa ganitong oras, excited ako na uwi ka. Nakangiting sabi ni Chantal. Natutuwa si Carlos dahil masayahin si Chantal at para itong bata kung umasta, walang pinoproblema at inosente ang itsura. Masaya na rin siyang nakita si Chantal na kontento na sa buhay na meron sila. Pumasok na sila sa loob ng bahay. Nagugas sila ng kamay para kumain. Kumuha si Chantal ng maraming pasayan at nilagay niya sa kanyang pinggan. Nagtataka naman si Lola Sandra at si Carlos. Tinanggalan niya ito ng balat at nilagay niya sa pinggan ni Carlos at ni Lola Sandra. Lola, kumain na po kayo. Yan po para hindi na po kayo mahirapang magtanggal ng balat. At sa'yo Carlos para hindi ka na rin mahirapan. Nakangiti si Carlos habang tinitingnan niya si Chantal. Natutuwa siya dahil maalaga ito at maalalahanin. Chantal, kumain ka na. Ang bait talaga ng kalooban mo anak. Sana hindi ka na aalis sa amin. Hindi ko kakayanin kung iiwan mo kami ng apo ko. Seryosong sabi ni Lola Sandra na habang nangingilid ang mga luha nito. Lola, hindi po ako mawawala sa inyo. Hindi ko kayo iiwan ni Carlos. Ayaw ko rin naman na mawala sa tabi ni Carlos at sa iyo na rin po Lola. Mahal na mahal ko po kayong dalawa at kayo ng pamilya ko. Kahit anong mangyari, hindi ko kayo iiwan ni Carlos. Seryosong sabi ni Chantal. At habang nakatitig ito kay Carlos. Pagkatapos nila maghapunan, naghuhugas na ng pinggan si Chantal at nagkaroon ng oras si Carlos at Lola Sandra na mag-usap. Carlos, anong plano mo? Paano kung bumalik ang memory ni Chantal? Ibabalik mo ba siya sa kanila? Tanong ni Lola Sandra. Lola, mas gusto kong may amnesia siya kasi kasama natin siya kaysa bumalik ang alaala niya pero mawawala siya sa atin. Lola, alam mo naman siguro na mahal na mahal ko si Chantal. Ayaw kong mawala siya sa buhay ko. Lola, mamamatay ako. Seryosong sabi ni Carlos. Tumaya na rin ito at pumasok sa kanyang kwarto. Pagkatapos maghugas ng plato ni Chantal ay pumasok na siya sa banyo para maligo. Ang akala ni Chantal ay nalak niya ang pinto pero hindi pala. Iisang banyo lang kasi sila na ginagamit. Nagulat siya nang biglang bumukas ang banyo at pumasok si Carlos. Ang akala ng lalaki ay walang tao sa loob ng banyo. Kaya nagulat siya nang makita niya si Chantal. Ilang beses na siyang napalunok ng laway nang makita ni Chantal na tinitigan ni Carlos ang kanyang katawan at dalawang maumbok ay agad niya itong tinakpan gamit ang kanyang dalawang kamay. Pero napansin ni Chantal na walang takip ang kanyang nahihiya siya nang nakatitig ang mga mata ni Carlos sa kanya. Carlos, lumabas ka na, utol-utol niyang sabi. Pero lumapit si Carlos sa kanya at hinimas nito ang kanyang mukha. Pababa sa kanyang mapupulang labi. Nalalanghap ni Chantal ang mabangong hininga ni Carlos at nakaramdam siya ng init sa buo niyang katawan. Tinanggal ni Carlos ang dalawang kamay ni Chantal na nakatakip sa kanya habang tinitigan niya ang mga mata ni Chantal. Pumikit ang babae dahil ayaw niya makita ang mga mata ni Carlos na nag-aapoy sa sobrang init ang mga titig nito pero dinikit ng lalaki ang kanyang labi sa tenga ng babae. Chantal, buksan mo ang mga mata mo. Tingnan mo ako please, bulong ni Carlos. Carlos, ayaw ko, nahihiya ako eh. Nakita mo na ang hubad kong katawan. Wala na akong maitago sa'yo, Carlos. Lumabas ka na, huwag mo na akong tuksuhin. Nanlalambot na ang mga tuhod ko eh, saad ni Chantal. Nanlalambot ka na ba, Chantal? Na gusto mo nang matumba? Bulong ni Carlos sa tenga ni Chantal. Nag-aalab sa init na ang katawan ni Chantal. At nakikita ni Carlos ang paglambot ng katawan nito. Binuhat siya ni Carlos at dinala sa kanyang kwarto. Hindi siya makagalaw si Chantal dahil naninigas na rin ang kanyang katawan. Pinahiga siya ni Carlos sa kama at tinitigan nito ang maamong mukha ni Chantal. Carlos, anong gagawin mo sa akin? Bakit mo ako tinitigan ng ganyan? Tanong ni Chantal. Pinahiga lang kita, Chantal. Matulog ka na, gabi na at magbihis ka na rin.
Bumangon si Chantal at hinawakan niya ang kamay ni Carlos. Carlos, iiwan mo ako? Tanong ni Chantal. Chantal, ayaw kong magkasala sa iyo. Sige na, matulog ka na. Lumabas na si Carlos sa kwarto ni Chantal. Naiwang luhaan ang babae dahil ang akala niya ay merong gagawin si Carlos sa kanya. Kinabukasan, maagang umalis si Carlos at naiwan na mag-isa si Chantal sa bahay. Sa bahay pumunta kasi si Lola Sandra sa bayan para bumili ng preskong isda. Malapit lang naman ito sa kanilang tinitirhan. Nakaramdam ng pagkainip si Chantal kaya nagmamadali siyang lumabas sa bahay at tumasyal siya sa tabing dagat. Nakita niyang may maraming bata na naliligo. Masaya siya habang pinagmamasdan ang mga ito sa di kalayuan. Habang naglalakad siya sa may dalampasigan, merong lumapit sa kanya na isang babae at tinawag siya sa ibang pangalan. Hindi niya ito pinapansin dahil hindi niya naman pangalan ang tinatawag nito. Iniisip niya baka nagkakamali lang ang babaeng yun. Pero lumapit ito sa kanya kaya nagtataka siya dahil hindi naman niya ito kilala. Tumigil siya sa paglalakad at tiningnan niya ang mukha ng tumawag sa kanya. Talaya, bakit hindi ka namamansin? Grabe ka girl, kumusta ka na? Anong ginagawa mo sa lugar na ito? Tanong ng babae. Miss, hindi Talaya ang pangalan ko. Ako si Chantal. Sige, mauna na ako sa'yo, baka hinanap na ako ni Lola Sandra. Saan ni Chantal? Talaya, ako si Elaine. Bakit ang bait mo yata? Kahapon lang nagsampalan tayo sa opisina at bakit ganyan ang suot mo? Tanong ni Elaine na naguguluhan. Miss, I'm sorry pero nagkakamali ka lang siguro. Sige, mauna na ako. Saan ni Chantal at tumakbo na ito palayo kay Elaine. Naiwang naguguluhan si Elaine at nag-iisip. Pumasok sa utak niya na baka may kakambal si Talaya. Nagmadali siyang lumisan sa lugar na yon at pinuntahan niya ang kanyang mga kaibigan. Mahilig kasi ng adventure si Elaine kasama ang kanyang mga kaibigan. Si Talaya ba yun? Imposible ang layo niya sa ugali ni Talaya. Na boss ko, baka kawig niya lang si Talaya, bulong ni Elaine. Pagdating ni Chantal sa bahay, pumasok siya sa loob at naabutan niya si Lola Sandra na nagluluto ng pagkain nila. Napansin siya ni Lola Sandra na nakatulala. Chantal, okay ka lang ba? Bakit ka nakatulala? Anong iniisip mo? Uminom ka ba ng gatas bago ka naglalakad sa dalampasigan? Umupo ka na dyan at magtitimpla ako, saad ni Lola Sandra. Lola, bakit kilala mo ba ako? Sino po ako, Lola? Tanong ni Chantal habang nag-iisip. Nagulat naman si Lola Sandra sa tanong ni Chantal. Chantal, bakit mo na itanong yan? Ano bang iniisip mo? Nag-aalalang tanong ni Lola Sandra. Lola, may nakita akong babae kanina sa dalampasigan. Magandang mukhang mayaman at marami sila. Sinundan ako ng babae. Tinawag niya ako pero Talaya po ang tawag niya sa akin. Nagulat si Lola Sandra at nahulog ang baso na hinawakan niya. Tumayo agad si Chantal at hinawakan niya si Lola Sandra. Lola, okay lang po ba kayo? Bakit parang nagulat ka nang marinig mo ang pangalan ni Talaya? Tanong ni Chantal. Chantal, wala. Madulas lang ang baso kaya nahulog mula sa kamay ko. Saad ni Lola Sandra. At inalalayan siya ni Chantal na umupo. Takot siya baka masugatan si Lola Sandra. Lola, umupo ka muna baka masugatan po kayo. Wait lang Lola ha. Kukuha lang po ako ng walis. Nag-aalala na si Lola Sandra. Natatakot siya na baka malaman na ni Chantal ang katotohanan. At baka magalit ito sa kanila ni Carlos. Samantalang si Vanessa naman ay galit na galit siya kay Carlos dahil kanina pa niya ito tinatawagan pero hindi sinasagot ang kanyang phone call. Halos gusto niya nang itapon ang kanyang cellphone. Ilang saglit pa ay dumating na si Carlos sa kondo ni Vanessa. Carlos, sa wakas nandito ka na. Ano ba ang drama mo? Bakit mo sinasabi sa akin na ayaw mo na magtrabaho sa akin? Akala mo ba papayagan kita na iiwanan ako? Hindi Carlos, dahil kailangan kita, singhal ni Vanessa kay Carlos. Vanessa, gusto ko lang ayusin ang buhay ko. Gusto ko lang tahimik na buhay. Ayaw ko nang magulo katulad nito. Seryosong sabi ni Carlos, pero tinawanan lang siya ni Vanessa. Carlos, hindi ako papayag na layuan mo ako. Hindi ako papayag na mawala ka sa buhay ko. Kailangan kita, Carlos, saad ni Vanessa. Vanessa, gusto ko nang alagaan ang lola ko. Magpapaalam na ako sa daddy mo na aalis na ako. Gusto ko nang magbagong buhay, saad ni Carlos at nagmamadali na itong tumalikod para umalis. Pero niyakap siya ni Vanessa at hinalikan sa labi.
Pero nagulat siya nang itinulak siya ni Carlos. Carlos, bakit ayaw mo na ba? Hindi mo na ba nagustuhan ang katawan ko? Vanessa, nasisiraan ka na ba ng bait? Hindi mo ako pag-aari. Tama na, gusto ko nang mabuhay ng tahimik. Singhal ni Carlos kay Vanessa. No, hindi ako papayag sa gusto mong mangyari, Carlos. Hindi mo ako pwedeng iwanan. Hindi mo ako pwedeng takasan. Sa akin ang kaluluwa mo, singhal ni Vanessa. Vanessa, sira na talagang utak mo. Hindi mo ako pag-aari, Vanessa. Baliw ka na, singhal ni Carlos kay Vanessa. Sa oras na umalis ka sa serbisyo mo sa akin, Carlos, papatayin ko ang lola mo. Hindi mo alam kung paano ako magalit, Carlos. Binigay ko sa'yo ang lahat ng pangangailangan mo. Pati kaluluwa ko at katawan ko binigay ko sa'yo. Pera, mga pangangailangan mo, kotse. At nakakaraos ka rin sa akin, kaya wala kang karapatan na layuan ako dahil akin lang ang buhay mo. Carlos, akin lang, sigaw ni Vanessa habang tinitigan niya ang mga mata ni Carlos. Vanessa, wag mong sasaktan ang lola ko. Wala siyang alam sa mga ginagawa ko. Wag na mo siyang idamay sa kabaliwan mo, singhal niyang sabi. Pero tinawanan lang siya ni Vanessa. Carlos, walang masasaktan kapag mananatili ka sa tabi ko. Kailangan kita, Carlos. Ikaw lang ang malalapitan ko sa tuwing malulungkot ako. Ayaw kong mawala ka sa tabi ko. Gusto ko sa oras na kailangan kita, wag mo akong tatanggihan. Priorito mo ako, Carlos. Hiningi na kita kay Daddy. Ang sabi ko kay Daddy, ako lang ang pwedeng mag-utos sa'yo. Wala ka ng obligasyon sa kanya. Mag-focus ka sa mga pinapagawa ko sa'yo. Susundin mo ang lahat ng gusto ko. Carlos, kung gusto mong mabuhay ng matagal ang lola mo. Pagbabanta ni Vanessa. Binabantaan mo ba ako, Vanessa? Mahal na mahal ko ang lola ko. Wag na wag mong hawakan kahit ang dulo ng buhok niya. Singhal ni Carlos kay Vanessa. Carlos, wag mo akong sigawan. Wala akong gagawin sa lola mo kung mananatili ka sa akin. Wala ka ng daan palabas, Carlos. Magsasama tayo hanggang dulo, sigaw ni Vanessa. Walang nagawa si Carlos dahil buhay ng kanyang lola ang kapalit. Umupo si Carlos sa sopa at tinakpan niya ang kanyang mukha. Lumapit si Vanessa sa kanya. Pagkatapos na muling may mangyari sa kanila ni Carlos, nagmamadaling nagbihis si Carlos. Bakit ka nagmamadali? Kailangan nating mag-usap. May ipapagawa ko sa iyo. Kidnapin mo si Elaine, sagabal siya sa mga plano ko. Iba ang nararamdaman ko sa kanya. Parang may balak siyang agawan ako. Kinuha na nga niya ang atensyon ni Mami at Daddy, pati ba naman ang lalaking mahal ko. Tuturuan ko lang siya ng leksyon. Kidnapin mo, dalhin mo siya sa lugar kung saan natin kinulong si Talea noon. Singhal ni Vanessa. Carlos, saan mo tinapon ang patay na katawan ni Talea? Seryosong tanong ni Vanessa. Bakit mo na itanong, Vanessa? Matagal na yun. Siguro buto na yun at ang natitira sa katawan niya. Ayaw ko nang maalala pa, Vanessa. Huwag mo na akong itanong sa akin. Carlos, ayaw ko lang may sagabal sa plano ko. Si Elaine, kailangan mo siyang dispatchahin bago pa niya ako makilala. Saad ni Vanessa. Nagpaalam na si Carlos kay Vanessa para simulan niya na ang plano. Samantalang kanina pa hinihintay ni Miguel si Talea. Kanina pa ito umalis pero hindi pa umuwi. Nagring ang phone ni Miguel nang tingnan niya si Elaine ang tumatawag. Umiiyak ito at kailangan niya daw ng kausap. Binigay ni Elaine ang kanyang room number para doon dumiretso si Miguel. Naka-check-in siya sa isang sikat na hotel. Nag-alala naman si Miguel kaya nagpaalam siya sa kanyang mami na aalis saglit. Pagdating niya sa hotel kung saan naka-check-in si Elaine, pagbukas niya ng pinto, nagulat siya nang makita niyang si Elaine na hubot-hubad. Umutras si Miguel pero huli na ang lahat. Dahil alam ni Miguel na mali, ay bigla siyang tumakbo at umalis sa kondo ni Elaine. Miguel, wag na wag mo akong iiwasan. Akin ka lang, Miguel. Akin ka lang, sigaw ni Elaine. Mami, maglalaro po ba tayo? Saad ni Lester habang hawak-hawak niya ang kamay ng kanyang mami, Talea. Lester, kayaya ka muna ha. Busy si Mami sabi ni Talea. Mami, sige po. Miss na po kasi kita Dati palagi tayong naglalaro, di ba? Paglalambing ni Lester. Lester, wag matigas ang ulo. Yaya. Kunin mo muna to si Lester. Ang kulit-kulit sigaw ni Talea. Ma'am, sorry po. Lester, baby, halika na maglaro tayo sa terrace, saad ni Yaya Karen. Narinig ni Miguel na sumisigaw si Talea kaya nagmamadali siyang lumapit. Talea, bakit mo sinisigawan si Lester? Hindi mo kailangan sumigaw sa bata. Normal lang
siya na mangungulit siya. Sa'yo at mami kanya, dapat alam mo yan, singhal ni Miguel kay Talea. Miguel, dumating ka na pala. Di ko siya sinisigawan, Miguel.